Pumalo sa lagpas 1.5 million ang dumalaw sa Manila North Cemetery ngayong araw. Pami-pamilya ang mga dumalaw sa sementeryo. Ang mga senior citizen at PWDs walang reklamo sa pagdalaw dahil sa libreng sakay ng Manila LGU. Samantala, mga puntod ng mga sikat sa loob ng Manila North Cemetery, dinalaw din ng mga bumisita doon. Si Margot Gonzalez magbabalita live mula sa Manila North Cemetery. Margot? Yes, Ina, magandang gabi sa iyo. Alam mo, ngayong araw lang, November 1, ay lagpas 1 milyon na yung dumalaw dito sa Manila North Cemetery. Kung isasama natin yung bilang ng mga dumalaw mula no October 30 hanggang ngayon, November 1, ay lagpas na yan sa 1.5 million na forecast ng Manila LGU. Matatandaan kasi natin na ayon kay Manila Mayor Hani Lacuna ay maaring nasa 1.5 million yung dadalaw mula October 30 hanggang November 3. Pami-pamilyang dumalaw ngayong November 1 sa Manila North Cemetery, ang pinakamalaking sementeryo sa buong Pilipinas. May mga bitbit na kung ano-anong pagkain, bulaklak at kandila mga dumalaw. Sa iba, reunion ang nangyayari sa kanilang pamilya kapag undas. Ang mga senior citizen at persons with disabilities, sa kabila ng kanilang kalagayan, walang angal sa pagdalaw, gawa ng palibreng sakay ng Manila LGU. Maganda dito yung transportation. Yan ang pinagbago. Dati lakad lang ako eh. Ngayon at least meron ng provided kami nung ano. Yan, yung mga e-bike na yan. O yun ang nakakaginhawa. After 10 years, saka lang ako nakabalik dito. Kamamatay lang din kasi ng brother ko. So ako lang ang nandito. Yung mother ko, nasa Loyola naman. Pero buhay pa. Ayun. Nag-iba talaga, ang laki ng pagbabago. Sinarado nila yung gate dun sa may malapit sa La Loma. Anyway, na-compensate naman kasi may shuttle. Tapos ito, may mga electric bikes. Kaya kahit medyo hirap, okay lang din. At least nakikita natin na maganda yung nagpagbabago yung dito sa loob. Ang mga ibang bisita, hindi rin pinalampas ang pagdalaw sa mga sikat na nakalibing sa Manila North Cemetery. Ilan sa mga nakahimlay dito ay ang artistang si FPJ at ang kanyang asawa na si Susan Roses. Gayon din ang mga nagdaang presidente ng bansa, gaya ni Manuel Rojas, Ramon Magsaysay at Sergio Osmeña. Nakahimlay din dito ang mga nagsilbing alkalde ng lungsod ng Maynila, gaya ni Alfredo Lim, Valeriano Fucoso Sr., Arsenio Lacson at dating konsehal na si Nicolas Monson Jr. Una-una po, isa po siyang idol ko po talaga. Matagal na po since mga, ako, mga 14 years old pataas, yun po. Dumalaw po ako ngayon dahil pupunta po ako sa anak ko. Bago ako pupunta po sa anak ko, dumadaan talaga po ako dito para po makita lang po yung puntod ni FPJ. Idol! Taga Cebu rin ako at saka si President Osmeña, taga Cebu rin. So, dinadalaw ko siya para naman sa ganun magbigay pugay na rin sa ating previous presidents. At saka magtatabi lang naman ito. Halos magkatapat lang si President Magsaysay rin. So that's why... Dito, si Lim, ngayon ko lang nalaman. Kung di pa ako naupo dyan at tumalikod ako, sabi ko, sino ba tong bayani na to? Pinasa ko, si Lim pala. Sabi ko, ganyan. Ang laki ng lote niya. Usually kasi lalampas lang ako dyan. Hindi ko na pinapansin yung nasa gilid. Kahit sinong presidente, hindi ko pinapansin. Target ko, makarating ako sa pupuntahan ko at malayo-layo. Maaraw ang naging panahon ngayong November 1 sa sementeryo. Ang ibang dalaw, nahihilo, gaya ng senior citizen na ito na si Nanay Priscilla. Pagpunta ko kanina okay lang, ngayon pabalik. Sabi ko, hindi ko alam kung init o ano, parang nahihilo ako. Kaya sabi ko, teka, pabipi muna ako. Kasi pupunta pa akong Green Park, akit ako. Baka mamaya hindi na ako makaakyat. Kaya sabi ko, teka, maniguro muna ako para in case na talagang kailangan ko uwi na ako. Ayon sa pamunuan ng Manila North Cemetery, lumagpas na sa 1.5 million ang dumalo sa sementeryo kahit pa wala pang November 3. Ngayon, November 1, as of 4 p.m., meron po tayong 925,530 na po ang pumasok po sa loob ng Manila North Cemetery. Kung ito-total po natin ito mula noong October 30 hanggang November 1, ng 4 p.m., nagtototal na po tayo ng 1,765,500 na po. So yung ine-expect po natin na bilang na 1.5,
ito po talaga yearly, kada undas, yung November 1 po talaga, laging may expectation po kami na milyon. Kagaya po nung sa interview po na aming Mayor Hani Lacuna, yung 1.5 po ay nakuha po natin. Sumobra pa po at tingin po namin maaga pa ang alas 4. Pwedeng yung iba po nagpakupa ng init. Tuloy-tuloy pa po. Napapansin nyo naman po, tuloy-tuloy pa rin po ang pagdagsa ng mga tao dahil hanggang alas 7 pa naman po tayo ng gabi. Mahigpit ang ginawang inspection sa mga gamit ng mga dalaw. Kumpiskado ang mga dalang pabango, sigarilyo, lighter at vape. Ang Manila Police District, iimbestigahan daw ang report na may nakalusot na alak at ang insidente ng pambubugbog sa loob ng sementeryo. Mula po nang nagsimula ang inspection natin on the 30th, wala kaming na-record na meron na nakalusot na alak, And sa higpit po ng ating sa higpit po ng ating inspection diyan, hindi ho basta-basta makakalusot kasi yung maliit nga na sigarilyo, maliit na lighter nakukumpiska natin. So tinitingnan natin kung saan pwede nanggaling ito. Baka matagal nang meron yung alak diyan kasi alam naman natin na may mga nakatira diyan sa loob at yun ang doon sila nag-inuman. Ngayon yung insidente ng pangbubugbog na yan na iniimbestigahan na ng kapulisan natin at papile na tayo ng kaukulang complaint doon. Meron namang mga nai-report na nawawala sa loob ng Manila North Cemetery. Meron po tayong mga reported missing na mga bata na hindi po sa kabila po ng announcement namin sa mga magulang na hanggat maaari maitala po nila doon sa ating Manila Social Welfare na registration para for name tagging at saka maiwan po yung kanilang mga contact number, meron po mga magulang na hindi po dumaan doon. Pero masaya naman po kaming i-anunsyo kasi katulad po yung kaninang 2 bata. Ang ginawa daw po kasi nung lola, isinakay daw po sa libreng sakay, tapos siya po ay hindi sumakay. Ang akala daw po niya, alam po, naintindihan siya nung apo niya kung saan bababa. Pero lang kasi, ang edad po ng bata, isang 7 years old at isang 4 years old. So, malaking tulong po yung ating PA system dahil naririnig po yung ating panawagan sa mga magulang at saka at kinukol po namin kagad, iniraradyo po kagad namin po sa command post po ng police. So, niraradyo po doon sa mga police post po natin na nakakalat dito. Sa kabila ng mga minor incidents na yan ay para sa pamunuan ng Manila North Cemetery, generally peaceful yung naging sitwasyon dito sa Manila North Cemetery. At ngayon ay palabas na yung mga dumalaw dito sa sementeryo dahil hanggang alas 7 lang sila pwede magstay sa loob. Bukas ay inaasahan na muling mag-o-open itong Manila North Cemetery bandang alas 5 ng umaga at magko-close ulit bandang alas 7 ng gabi. Ina. Maraming salamat Margot Gonzalez sa iyong balita live mula dyan sa Manila North Cemetery.